Digmaang nukleyar. Dalawang salitang gumimbal sa mundo ng ilang dekada. At ngayon, sa 2025 naging higit na totoo ito. Mas malapit na tayo ngayon sa panganib kaysa noong Cuban Missile Crisis. Ngunit sa pagkakataong ito, maaring hindi sa Caribbean ito magsisimula. Maaari itong mangyari sa gitna ng Europa. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine, bukas na pinag-uusapan ng Russia at kanluran ang di may isip na nuclear strike. Tumitindi ang tensyon at nagbabago ang doktrinang militar. Ayon sa mga eksperto, posibleng magsimula ang digmaan ng walang deklarasyon, kundi sa pamamagitan ng isang ulap na hugis kabute. Hindi ito katang-isip. Hindi ito pananakot. Ito ay isang nakakakilabot na bagong realidad na kinakaharap ng Europa. Ano nga ba talaga ang mangyayari kung sumiklab ang digmaang nukleyar? Mas nakakatakot ito kaysa sa iniisip ng karamihan. Suriin natin ng mas mabuti kung ano ang nakataya at kung paano ang isang taktikal na atake ay maaaring magresulta sa malawakang pagkawasak. Gaano kahanda ang Europa at ano ang maaaring maging epekto sa mundo sa mga araw, linggo at taon matapos ang unang bomba. Para sa karamihan, ang pag-iisip sa digmaang nukleyar ay nagdadala ng mga imahe ng ganap na pagkawasak ng mga lungsod, milyong namamatay sa pagkalason sa radyasyon, at bilyong iba pa dahil sa mahabang nukleyar na taglamig. Sa kaso ng isang ganap na digmaang nukleyar sa pagitan ng NATO, lalo na ng United States at Russia, at pati na rin ng China, ang mga senaryong ito ay magiging totoo. Malaki na ang ipinagbago ng sandatang nukleyar mula nang ibagsak ng United States ang mga bomba sa Hiroshima at Nagasaki noong 1945. At ang isang palitan ng nuclear ay hindi na nangangahulugan ng ganap na digmaang nuclear. Sa panahon ng mga tactical na sandatang nuclear, halos tiyak na ang mutual na pagkawasak o mutual assured destruction kapag ginamit ang mga estratehikong sandatang nuclear. Hindi sigurado ang bigat ng bomba na inihulog sa Hiroshima, ngunit tinatayang may bigat itong 900,000 libra at naging sanhi ng mahigit 100,000 pagkamatay sa. Mula noon, malaking hakbang ang nagawa sa pagpapalit ng teknolohiya. Ang mga modernong nuclear na sandata ay mas maliit, karaniwang may timbang na 100,000 libra, ngunit may kakayahang kumitil ng milyon-milyong buhay. Ang pangunahing banta sa Europa pagdating sa digmaang nuclear ay ang Rusya. Ang ilang nuclear na sandata ng Rusya ay higit 50 beses na mas malakas kaysa sa mga ibinagsak sa Hiroshima at Nagasaki. Tulad ng United States at China, ipinagmamalaki ng Rusya ang isang nuclear triad. Ang kakayahan nitong maglunsad ng mga sandatang nuclear mula sa lupa gamit ang mga silo at mobile missile systems at mula sa himpapawid. Ibinabagsak ng mga strategic bomber tulad ng T-22M at ng kanilang fleet ng mga submarinong nuclear. Ang Rusya ay may mas maraming nuclear warheads kaysa sa kabuuan ng mga kaalyadong bansa ng NATO na may sandatang nuclear. Noong 2022, tinatayang may 5,200 at 500 nuclear warheads ang Rusya, kung saan humigit kumulang 1,500 dito ay na-retire na. Tinatayang may 1,588 ang aktibong nakadeploy habang 89 naman ang nakareserba. Sa paghahambing, ang Estados Unidos ay may tinatayang 5,044 na warheads sa kabuuan, kung saan tinatayang 1,300 at 36 dito ay na-retire na, 1,700 at 70 ang nakadeploy at 1,900 at 38 ang nakareserba. Ang United Kingdom ay tinatayang may 200 at 25 aktibong nuclear warheads na 60 ang nakadeploy at 120 ang nakareserba, habang ang Pransya ay tinatayang may 200 at 90 na lahat ay nakadeploy maliban sa 10 na nakareserba. Kung walang pakikialam ng United States sa isang nuclear na digmaan laban sa Rusya, halos 10 beses nakakulangan sa bilang ng nuclear warheads ang Europa. Matutuklasan natin na ang pinagsama-samang 400 at 70 nuclear warheads ng United Kingdom at Pransya ay magdudulot ng malaking pinsala sa Rusya. Kahit kalahati lang ng arsenal nuclear ng Rusya ang gamitin nila laban sa Europa, at ang natitira ay para sa pag-atake sa United States. Ang kalamangan ng Rusya sa bilang ng nuclear warheads ay malamang na magdulot ng mas matinding pinsala sa Europa. Posibleng lumala pa ito dahil sa masikip na heograpiya ng Europa
at mga lugar nito na mataas ang populasyon. Yan ay kung ang lahat ng nuclear na ito ay gagana ayon sa plano. Karamihan ng sandatang nuclear sa mundo ay mula pa noong Cold War. Kahit marami na ang na-upgrade, lahat ng mga ito ay humihina sa paglipas ng panahon, maging ang mga launching system at iba pang kaugnay na kagamitan. Noong Disyembre 2023, inangkin ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya na ang proporsyon ng makabagong armas sa mga puwersang nuklear ng Rusya ay umabot na sa 75% at ang mga bahagi ng hukbong dagat ay halos 100% na. Gayunpaman, tulad ng ipinakita ng maraming isyung naranasan ng Rusya sa pag-iimbak at pagmementina ng iba pang mga sistema ng armas, gaya ng mga tangke at artilyeriya sa digmaan sa Ukraine, ang modernisasyon ng mga ito ay hindi garantiyang gagana sila ayon sa inaasahan. Kahit ang Estados Unidos ay nakaranas ng mga problema sa mga lumang sistemang nuklear, tulad ng nabigong pagsubok ng Minuteman III Intercontinental Ballistic Missile noong Nobyembre 2023, may posibilidad na ang ilang inilunsad na sandatang nuklear ay maaaring mapabagsak ng mga kalabang air defense system. Ngunit sa ngayon, lubhang optimistiko ang pag-asang mangyayari ito sa Russia at NATO. Technical na may kakayahan ang United States na pabagsakin ang isang intercontinental ballistic missile, ngunit ang paraan ay komplikado, hindi perpekto, at patuloy na nagbabago, lalo na pagdating sa mga intercontinental ballistic missiles. Ang depensa ay gumagamit ng magkakaibang interceptor para matukoy, masubaybayan, at masira ang mga papalapit na ballistic missile sa iba't ibang bahagi ng kanilang flight path. Gayunpaman, hindi tiyak ang tagumpay at nakasalalay ito sa iba't ibang salik. Ang depensa ng United States laban sa missile na nagpoprotekta sa Europa ay isang network ng mga sensor, command at control infrastructure at mga interceptor. Kasama rito ang ground-based mid-course defense, Aegis Ballistic Missile Defense System, Ballistic Missile Defense System Terminal, High-Altitude Area Defense, at space-based sensors na kasalukuyang dying develop. Layuning pataasin ng layered at maraming aspetong paraan ang posibilidad ng matagumpay na pag-intercept dahil posibleng pumalya ang bawat interceptor. Gayunpaman, ang sistema ay pangunahing nakatuon sa pagtatanggol laban sa limitadong pag-atake mula sa Hilagang Korea o Iran, hindi laban sa pag-atake mula sa Rusya o China. Ang dami ng mga dumarating na misil mula sa malawakang pag-atake at ang pagiging sopistikado ng countermeasures nila ay siguradong magpapabagsak sa sistema. Kung sakaling magkaroon ng limitadong palitan ng mga taktikal na sandatang nuklear, may posibilidad na makapagbibigay ang depensa sa himpapawid ng NATO ng kaunting proteksyon sa Europa. Ngunit, kung may malawakang pag-atake, malalagay sa panganib ang Europa. Kabilang na ang mga sistema ng depensa sa himpapawid ng United States sa Europa. Nasa 5% lang ng depensa sa himpapawid ang tinatayang mayroon ang NATO. Kailangan itong protektahan ang silangang Europa mula sa malawakang atake gamit ang karaniwang armas, lalo na kung may nuklear pa. Ang mga estratehikong sandatang nuklear ay karaniwang ginagamit para tamaan ang mga lungsod, ngunit maaari ring gamitin laban sa malalaki at mahahalagang yaman ng militar tulad ng mga base at naval strike group sa dagat. Ang mga tactical na sandata ay mababang lakas na sandata na ginagamit sa labanan upang mabigyang pabor ang isang panig sa tunggalian. Tinatayang mayroong 1,900 taktikal na sandatang nuklear ang Rusya at malamang magsisimula ng digmaang nuklear sa Europa sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isa o higit pa rito. Ayon sa binagong doktrina ng nuklear ng Rusya, kung ang bansa na walang nuklear tulad ng Ukraina, na sinusuportahan ng mga bansa na may nuklear tulad ng United Kingdom o Pransya, ay umatake sa mga bahagi ng nuclear deterrence ng Rusya gamit ang karaniwang sandata, maaaring gumawa ang Rusya ng preemptive nuclear strike. Hindi lang ang umataking bansa ang magiging target, kundi pati ang mga bansang may nuclear na sumuporta sa kanila. Mayo 2025 ng Ukraina, ang mga pag-atake sa mga strategic nuclear-capable bomber ng Rusya sa iba't ibang airfield sa loob ng bansa ay maituturing na pag-atake sa nuclear deterrence nito gamit ang karaniwang sandata. Dahil sa tingin ng marami ay imposibleng naisagawa ang mga pag-ataking ito nang walang tulong mula sa Western intelligence. Ang mga bansang tumulong ay maaari ring maging target ng nuclear strike ng Rusya. Gayunpaman, hindi malamang na magpapakawala ang mga Ruso ng malawakang nuclear barrage laban sa United Kingdom at Pransya. Ang banta sa pag-iral ng Russia dahil sa pagkatalo sa Ukraine ay hindi pa nalalapit. Hindi ganoon ang kasalukuyang sitwasyon. Kung gagamit man ng nuclear na sandata ang Russia, malamang naggagamit sila ng tactical na nukes
para tamaan ang mahalagang target sa Ukraine, tulad ng mga tulay sa Ilog Dnieper. Maaaring umabot pa sila sa puntong tamaan ang base ng NATO sa Poland o Romania. Ito ay paraan ng pananakot laban sa karagdagang pag-atake sa mga nuclear na ari-arian ng Russia. Gayunpaman, maaari rin itong masubukan ang determinasyon ng mga miyembro ng NATO sa kanilang mga pangako sa Artikulo 5. Ang Artikulo 5 ng NATO Charter ay nag-aatas sa mga miyembro na tumulong militarily sa kapwa-miyembro kung inatake. Ngunit hindi tiyak na tinutukoy ang saklaw ng tulong na ito. Kakaunti ang nagpapahiwatig na ang doktrinang nuclear ng Pransya at United Kingdom ay nagpapalawak ng paggamit ng kanilang mga sandatang nuclear hindi lang para sa depensa ng sariling teritoryo kundi pati sa ibang miyembro ng NATO. Pagdating sa Artikulo 5, hindi rin malinaw kung ilan, kung meron man, sa mga sandatang nuklear ng Pransya ang kabilang sa taktikal kumpara sa estratehikong uri. Walang taktikal na sandatang nuclear ang United Kingdom. Ibig sabihin, kung umatake ang Russia sa Europa gamit ang taktikal na nuclear, walang magiging tugon ang United Kingdom. Nangangailangan ang Europa sa United States para magsagawa ng pantapat na tactical na nuclear strike. Kung hindi, ay hindi ito makakaganti ng katulad. Sa kaso ng United Kingdom at Pransya, maaaring gumamit ng strategic nuclear strike laban sa Russia. Iba-iba ang opinyon ng mga eksperto tungkol sa kung paano maaring mangyari ang isang digmaang nuklear. Gayunpaman, halos lahat ay sumasang-ayon na isa sa pinakamalaking panganib ay kapag nailabas na ang nuclear na kapangyarihan, magiging lubhang hindi tiyak ang kalalabasan. Ang isang tactical na pag-ataking nuclear sa isang paliparan kung saan nakabase ang mga Ukrainian fighter jet ay maaaring mabilis na humantong sa isang ganap na pandaigdigang digmaang thermonuclear. Ang epekto ng pag-atake gamit ang mga tactical na nuclear na warhead ay magiging mapaminsala ngunit maaring kontrolado. Depende sa target. Ang direktang tama sa isang planta ng nuclear na kuryente ay katumbas ng estratehikong pagsabog ng nuclear na maging sanhi ng malawakang pagkasira at iba't ibang nakakatakot na mga epekto. Ang pagkasira sa mga mahahalagang infrastruktura katulad ng power o communication grids ay magdudulot ng pambansang kaguluhan at pagkaantala. Ngunit karamihan sa iba pang kaso, ang pinsala ay magiging lokal at kayang makontrol. Kumpara rito, ang isang pagsabog at kasunod na shockwave at fireball ay maaaring sumira ng isang lugar na kasing laki ng isang city block. Batay sa populasyon at kapaligiran, ang mga nasawi ay maaaring umabot ng 10,000 o daan-daang libo. Gayunpaman, ang radiation fallout ay sasakop lamang ng lugar na ilang square miles ang sukat. Ang lakas ng pagsabog ay hindi sapat para makapagdulot ng nuclear winter o maapektuhan ang agrikultura sa karatig na lugar ng matagalan. Ang ground zero ay magulo, ngunit ang natitirang bahagi ng bansa at lungsod ay may tsansang makaligtas ng buo. Noong Abril 2025 pinaalalahanan ni Hadja Labib, komisyoner ng kahandaan at pamamahala ng krisis para sa European Commission, ang 450 milyong residente ng European Union na maghanda ng 72 oras na survival bag habang naghahanda ang bloc sa mas komplikadong banta kaysa dati. Bahagi ito ng bagong estratehiya ng European Union para sa kahandaan na may dos-dosenang hakbang, kabilang ang pagtatayo ng Crisis Coordination Hub at pag-uutos sa lahat ng residente na maghanda ng emergency kits na may flashlight, posporo at lighter, Swiss Army knife, o katulad na multi-purpose tool ayon kay Labib, tubig, first aid kit na may gamot, pagkain para sa 72 oras pera, charger ng telepono at battery pack, at radyo. Ang mga kit ay naglalayong ihanda ang mga mamamayan na makaligtas sa unang 3 araw matapos ang malaking sakuna, kung kailan pinakamahirap at mapanganib ang sitwasyon. Posibleng masira ang mga logistics, serbisyong pang-emergency, mga communication network, power grid, at iba pang kritikal na infrastruktura. At kung mas handa ka, mas malaki ang tsansa mong makaligtas. Maliban kung ikaw ay nasa or malapit sa ground zero ng isang taktikal na nuclear strike, kung saan napakaliit ng tsansa mong makaligtas. Ang isang ganoong pack ay makatutulong para makaligtas at makatawid sa pag-atake. Kahit na ilang dosenang milya lang ang layo mo mula sa epicenter ng pagsabog,
Sapat na iyon para manatili kang ligtas at halos walang pinsala. Ngunit kung sumiklab ang digmaang nuklear sa Europa, gamit ang mga strategic na nukes, magiging madilim ang hinaharap ng kontinente at ng karamihan sa mundo. Maraming lungsod sa Europa tulad ng Bonn, Prague at Kiev ang may mga nuclear bunker mula pa noong Cold War na kayang magpatuloy ng libu-libong mamamayan sakaling sumiklab ang digmaang nuklear. Ngunit karamihan sa populasyon ng Europa ay hindi magkakasiya rito kahit makarating sa tamang oras. Anumang panig ang unang nagpaputok, madidetect ito ng mga satellite at radar system ng kabilang panig sa loob lamang ng ilang minuto at maglulunsad na rin ng mga counter-strike sa loob pa ng ilang minuto. Karamihan sa mga sentrong lungsod sa Europa ay magkakaroon ng 10 minuto para maghanap ng masisilungan, habang ang mga lungsod tulad ng Londres at Dublin ay maaaring magkaroon ng hanggang 20 minuto. Isipin ang kaguluhan habang milyon-milyon ang naghahanap ng silungan na para lamang sa ilang libo. Sa aspetong ito, medyo mas handa ang Russia pagdating sa civil defense. Noong 2024, sinimulan ng Russia ang malawakang produksyon ng mga mobile na bomb shelter na kayang tumagal laban sa nuclear. Ang Cube-M model na mga shelter ay dinisenyo para maprotektahan ang hanggang 54 na tao laban sa nuclear radiation, shockwaves, chemical exposure, at apoy sa loob ng 48 oras. May mga life support system ito gaya ng air filtration, pagpainit, at supply ng tubig. Maaari itong ilipat gamit ang tren o kalsada at magagamit kahit sa matitinding lugar tulad ng rehiyon ng permafrost sa hilagang Russia. Ang Moscow at St. Petersburg na may populasyon na 12.7 milyon at 5.6 milyon ayon sa pagkakabanggit ay mangangailangan ng libu-libong shelter para maprotektahan ang karamihan ng tao. Hindi malinaw kung maabot ng Russia ang malawakang produksyon at gaano kalaki ang proteksyong maibibigay nito. Kahit isang nuclear warhead lamang, magiging napakalala ang pinsala nito at malamang na daan-daang pinsala ang haharapin ng Europa ng sunod-sunod. Ang isang Russian Topol-M missile ay sasabog at lilikha ng apoy na may lapad na halos 0.6 na milya, kasing init ng gitna ng araw. Natutupok sa lahat ng buhay sa daraanan nito. Sa loob ng 4-3 milyang radius, hindi mabilang na mga sibilyan ang maglalaho, mamamatay sa paso, o madudurog sa ilalim ng mga gusaling winasak ng shockwave. Maliban sa pinakamatibay na gusali, malamang babagsak ang lahat. Tutupukin ng apoy ang mga lungsod na sinalanta ng hanging malakas tulad ng bagyo. Papalakasin pa ng hangin ang apoy. Susunugin ang lahat ng kayang masunog. Matutunaw ang gas at ilang metal. At paiinitiin at padadaliing magliyab ang aspalto. Ang radyasyong galing sa pagsabog ay magdudulot ng radioactive na ulap na lalason sa hangin at tubig sa lugar sa loob ng maraming taon o dekada pa. Para mailarawan ang sukat ng mga lungsod na nasira sa pagsabog. London, 600+ milya kwadrado Roma, halos 500 milya kwadrado Berlin, 345 Kiev, 325 at Warsaw. 200. Sapat na dos-dose ng pinakamalalakas na OLEM para wasakin ang mga lungsod at ang mga tao rito. Pero ang Brussels ay may sukat lang na mga 63 milya kwadrado. Ang Amsterdam ay 84 at ang Paris ay 40 lang. Kaya hindi na kailangan ng marami para gawing ex-cities ang mga ito. Samantala, ang Moscow ay may sukat na halos 400 at 14 milya kwadrado. Ibig sabihin, kahit ang buong arsenal nuclear ng Britanya ay malamang hindi sapat para wasakin ang buong lungsod, lalo na pa ang iba pang napakaraming lungsod at mga pasilidad militar na nakakalat sa napakalawak na teritoryo ng Rusya. Paano posibleng magkaroon ng tunay na palitan ng nuklear sa Europa? Noong 2023, isang simulation ng Time Magazine kasama ang mga siyentipikong nuklear ang nagpalagay ng ganoon. Ang panimulang mga pag-atake ay sisira sa mga electronics at power grids sa pamamagitan ng paggawa ng electromagnetic pulse na may 10,000 volts bawat metro. Ang mga susunod na atake ay tututok sa mga command at control center at mga pasilidad ng paglulunsad ng nuclear. Ang mga pangunahing lungsod ang magiging huling target dahil sa mga pasilidad militar nito.
at upang hadlangan ang pagbangon ng kalaban pagkatapos ng digmaan. Isang simulasyon ng mga mananaliksik mula sa Princeton noong 2000 at 19 na tinawag na Plan A ay nagpapahiwatig ng katulad na direksyon. Sa kanilang simulasyon, nagpaputok ang Russia ng isang babalang putok mula sa Kaliningrad exclave na sinagot ng NATO ng tactical na nuclear airstrike. Pagkatapos, nagpadala ang Russia ng 300 warhead gamit ang mga eroplano at short-range missile para atakihin ang mga base at konsentrasyon ng tropa ng NATO. Sa pagkawasak ng malaking bahagi ng Europa, naglunsad ang NATO ng humigit kumulang 600 warhead mula sa mga missile ng United States na nakabase sa lupa at submarino laban sa mga puwersang nukleyar ng Russia. Ngunit bago masira ang kanilang mga sistema ng armas, nagpaputok ang Russia ng mga missile mula sa mga silo, road mobile na sasakyan, at mga submarino, parehong patungo sa Europa at mismong Estados Unidos. Sa wakas, nilusob ng Russia at NATO ang 3 pinakamalaking lungsod at ekonomikong sentro ng isa't isa, na may 50 nuclear warhead na pinakawalan sa bawat isa, batay sa laki ng populasyon. Ayon sa Plan A, tinatayang 34.1 milyong katao ang maaaring mamatay at 57.4 milyon ang maaaring masugatan sa unang ilang oras ng nuclear na digmaang pinasimulan ng iisang low-yield na sandatang nuclear. Kung malayo ka sa ground zero ng pagsabog at handa ang iyong 72 oras na emergency pack, malalampasan mo ang unang electromagnetic pulse blast, pagsabog, sunog, at pagguho ng gusali. Kung may nakaimbak kang mga tableta ng yodo, maaari kang makaligtas sa epekto ng radiation poisoning at posibleng mabuhay pa ng ilang taon. Kung may nakaimbak kang pagkain, armas, bala, mga bagay na maipagpapalit, gamot, at iba pang mahalaga, maaari kang makaligtas sa kaguluhang ekonomiya at lipunan na darating pagkatapos ng digmaang nuklear. Ang pamahalaan, pangangalagang pangkalusugan, komunikasyon, seguridad, lohistika at supply ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at gasolina ay tiyak na lubos na maaantala, na magdudulot ng hindi tiyak ngunit malulungkot na mga kahihinatnan at resulta. Gayunpaman, pinapakita ng mga peer-reviewed na pag-aaral na hindi lamang sa Europa kundi sa buong mundo. Hindi iyon ang pinakamasama. Ang makapal na itim na usok ng carbon mula sa mga nuclear firestorm ay mabilis na aakyat sa stratosphere. Malayo sa mga ulap ng ulan, inaasahan na lilinisin ng ulan ang usok. Ngunit ang itim na usok ay painitin ng araw. Kaya ito ay aakyat tulad ng hot air balloon sa loob ng isang dekada. Kapag umabot na ang usok sa mataas na jet stream, ilang araw lang ang kailangan para ikalat ito ng mabilis na hangin sa malaking bahagi ng hilagang hemisphere. Ang resulta, pandaigdigang nuclear winter. Ang nakalalasong uling sa atmosfera ay magdudulot ng matinding pagbagsak ng temperatura kahit tag-init. Sa mga darating na linggo, ang temperatura sa mga sakahan sa Kansas ay bababa ng 40 Fahrenheit at maaaring doble pa ang lamig sa Europa. Ayon sa ulat na inilathala noong 2020 sa Nature, mahigit 5 bilyong tao ang maaaring mamatay sa gutom, kabilang ang 99% ng mga tao sa United States, Europa, Russia at China. Dahil karamihan sa itim na usok ng carbon ay nananatili sa hilagang hemisphere kung saan ito ginagawa, at mas malaki ang epekto nito sa agrikultura sa mataas na lugar. Posibleng magdulot ito ng kaguluhan sa buong mundo, dulot ng pagbagsak ng pandaigdigang sistemang pinansyal at ekonomiya, kalakalan, batas at kaayusan, at seguridad. Ayon kay Alex Glazer, isa sa mga lumikha ng Plan A, ayaw niyang hulaan kung gaano katagal bago makabawi ang sangkatauhan. Sabi niya sa Newsweek, kung isa sa alang-alang ang lahat, maaaring si Alicia Sanders Zakra ng International Campaign to Abolish Nuclear Weapons ang dapat bigyan ng huling salita. Wala nang matinong plano kapag nailunsad na ang nuclear na sandata, anya. Mas mainam na tanggihan ang mga bangungot na senaryo ng nuclear at suportahan ang kasunduan sa pagbabawal ng mga sandatang nuclear. Sana'y hindi na natin harapin ang digmaang nuclear. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para maging updated ka at ibahagi ang iyong mga salubin sa comments. Salamat sa panonood.